Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Yung ama ng ating bansa, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, busy na naman po ngayon. Bumalik siya sa Bulacan para sa inspeksyon mga kababayan ng mga flood control projects. So this time nasa Baliwag, Bulacan. Ngayon pa lang to, President Ferdinand Marcos Jr. says he is very angry after finding out that a 55 million pesos worth ng River Wall project in Barangay Piel, Baliwag has yet to be constructed. Marcos says the project was marked as completed under the Department of Public Works and Highways. Wala nga ginawa kahit isang araw, hindi nagtrabaho. Kahit tapunta nyo, wala kayong makikita na kahit ano. Ito na yung inamin sa investigation mga kababayan kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Marcoleta. Sabi ni Secretary Bunoan ang tanungin ni Jinggoy about sa mga flood control projects. Kung may mga alam siya na ghost projects. Sa pagtatanong ni Jinggoy, sabi ni Jinggoy, "You still believe that there are ghost flood control projects?" Sabi ni Secretary Bunoan, "In all honesty, Your Honor, I think so. There are people who can actually testify, Your Honor. These are the projects that we are now extensively validating." Kaya ikot ng ikot yung ating Pangulong Bongbong Marcos para magsagawa ng personal inspection po. Dito siya, yung ating Pangulo. Sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan ito mga kababayan. Ini-inspect niya yung reinforced concrete river wall project in the area. Ayan Wala man lang mga kababayan na simulan. Sabi ng ating Pangulo, walang ginawa kahit isang araw, hindi nagtrabaho. Kahit punta ninyo, wala kayong makikita na kahit ano. Ganon katindi mga kababayan ang korupsyon sa flood control projects at inamin mismo ng DPWH Secretary. Pero andyan Mr. Maravillas, bakit yung DPWH Secretary di pa sinisibak ng ating Pangulo? Siguro para may access pa mga kababayan sa information. Anyway, iniimbestiga na po yung DPWH. Pag nakita ng ating Pangulo na negligent pati yung secretary, malamang sibakin po. Pero meantime, nagsasagawa ng investigasyon yung Senado ngayon, nasa tingin ng iba sarsuela lang. Kasi kahapon, grandstanding yung mga senador, lalo na yung taga Bulacan na si Joel Villanueva, nagugas kamay po, nagpilato. Nilinaw ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa Senate Blue Ribbon Committee na wala siyang kinalaman sa anumang flood control projects o kontraktor sa Bulacan. Nagpilato, mga kababayan. Si Chis Escudero saka si Joel Villanueva parehong umami na tumanggap ng campaign donation po mula sa kontraktor. Senate President Chis Escudero nakatanggap ng 30 million campaign donation mula sa Centerways Construction and Development Corporation. Si Villanueva nakatanggap ng 20 million campaign donation mula sa New San Jose Builders Incorporated. Kaya paniwala ng mga observers, mga kababayan, sarsuela ang ginagawa ng Senado ngayon. Sari-sari ang reaction ng mga netizen. Sana may makulong, sabi ni Raquel Sison. Sabi ni Kuyan Marina, hindi pa pinagawa ang pera, ubos na. Sabi ni P-Boy Malims, anong kalukuhan yan? Niloloko ninyo ang taong bayan kung sino man ang kontraktor niyan. Sabi ni Ruben Pasis, so anong gagawin mo sa DPWH ngayon? Sabi ni Junior Sam, ipakita mo yung tunay mong galit, sibakin mo ang chief ng DPWH. Yun ang hihintayin natin, mga kababayan. Anyway, ang maganda rito, hindi tulad ng previous administration. Kapag may investigasyon yung Congress or the Senate sa mga alleged anomalies, tulad ng Parmali, yung investigation po ni dating Senador Dick Gordon, pinigil ni Digong ang investigasyon. Pinigil ni Digong yung kanyang mga sekretaris. Pero yung ating Pangulo, tingnan ninyo, hindi niya pinigil si Secretary Bunoan.
na mag-attend ng Senate Blue Ribbon Committee Inquiry. So ang ibig sabihin lang, mga kababayan, walang intensyon yung ating Pangulo na pagtakpan ang sino man. Di ba po? Yan ang malinaw na manifestasyon, mga kababayan, na talagang seryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos na wakasan itong matagal nang ginagawa na pandaraya ng mga contractors, kasabwat yung mga politiko, kasi ang nagdidetermine yan yung mga politiko. Then siyempre, yung mga taga DPWH. Magkakasabwat yan. Plus siyempre yung mga taga kuwa. Sabi ng mga iba pang netizens, sabi ni Dred Montales, God bless Mr. President. Sabi ni Neri, try nyo rin pong puntaan mga ginawa. Sapa dini sa amin. Bukod sa lumiit, sinemento pa, mga ilalim. Paano bababa ang tubig? Naka-stop lang. Huwag kami lokohin nyo. Sabi ni Jet Ulabs, President bumaba na sa kanyang level. Hindi na mapagkatiwalaan mga agencies, rampant corruptions. Hindi magawa na ma-inspeksyon ni Secretary Bunoan yung Pangulo na ang gumawa. And in fact, hindi ninyo naalata mga kababayan nang pumunta sa Kalumpit, Bulacan yung ating Pangulo para mag-inspeksyon. Hindi po si Secretary Bunoan ang hindi si Secretary Bunoan ang kasama, kundi yung DOTR Secretary. Ano ba? At ngayon yata, parang wala din si Secretary Bunuan habang nagsasagawa ng inspeksyon yung ating Pangulo. Iba yung leadership style niya. Ayan o. Di ba dapat si Secretary Bunuan ang kasama niya sa inspeksyon? Hindi kayo nakalata? Naalata ko, mga kababayan, nang pumunta siya sa Kalumpit, Bulacan. Ayan o. Si Secretary, DOTR Secretary, Vince Dizon po, yung kasama. Tapos ito yung gobernador ng Bulacan, si Daniel Fernando. Yan o. Wala si Secretary Bunuan. Tingin ninyo, bakit? Ako tingin ko, baka hindi na magtatagal po si Secretary Bunuan. Kasi, klarado may negligence, if not direct participation siya. May negligence, mga kababayan, on his part. Nangyari ito sa kanyang panahon. At inamin niya dito sa Bulacan, mga kababayan, sa investigasyon kahapon, ang mga sinasabing ghost flood control projects. Kung hindi pa, mga kababayan, banggitin sa SONA at magsagawa ng investigasyon yung Senado na may duda rin yung mga tao na baka pang-cover. Di ba? Para proteksyonan yung mga kalyado. Kasi mas marami po yung mga flood control during the previous administration. 11,000 plus, nag-14,000 nga yung latest report po. Flood control projects. Ang present administration, 9,000 flood control projects. So ano nangyari? Bakit lagi pa ring baha? Kahit sa Davao po, mga kababayan, ang latest na picture na mula sa Davao City, kahapon umulan. Baha sa Davao. So ang tanong, ano nangyari sa pork barrel na 50 to 51 billion pesos ni Pulong in 3 years during the previous administration? Ito yung shinare mismo ng pinsan ni Digong Sinuel Duterte, published by Minda News. Vehicles wade through floods as heavy rains hit Davao City Tuesday afternoon o kahapon lang, August 19, 2025. Yan ang baha, mga kababayan, sa Davao kahapon kahapon ng hapon. Ito, published by Mindanao Times. Look, a hospital parking lot in Davao City was submerged in floodwaters following heavy rains on Tuesday afternoon, August 19. Yan Ang kontraktor, mga kababayan dyan, sa mga flood control project sa Davao, yung Alfrego Builders, half-brother po ni Bongo. Kaya nga po, ang tingin ng mga observers po, baka sarsuela lang ito, whitewashing. Kasi may mga senador na nagkinabang, mga kababayan. You see? Pero sabi ko nga po, let's give them the benefit of the doubt. Tingnan natin kung magiging maayos ang investigasyon or magiging selective lang.
Di ba? Pero malinaw ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, papanagutin ang mga sangkot dito po sa mga anomalous flood control projects sa buong bansa. At kung ikaw ang kaalyado ko, hindi na kita kaalyado. Hindi nakikilalaning kaalyado. O ngayon, habang busy po sa pag-inspeksyon yung ating Pangulo, si Sara Lakwatsidora, nasa Paris ngayon po, mga kababayan. Mula sa Kuwait, lumipad pa Paris. And I think diretso siya sa Dahig. Nasa world tour po. Sabi sa report ng Inquirer, nothing beats a Paris trip. Look, Vice President Sara Duterte was welcomed by a group of her family supporters in Trocadero, Paris, who called themselves DDS Europe on Monday, Paris time. She made her stop in Paris following a trip to Kuwait. Kaya sari-sari yung reactions ng mga tao. Sabi ni Lopez, magtrabaho ka huy. Sabi ni Pedrito Pablo, dapat ito ang iniimbestigahan ng Senado. Laging nagtuturo sa mga bansa, hindi nagtatrabaho para sa Pilipinas. Pera naman ng mga mamamayan ang ginagasta. Tingnan na lang ang pisikal na kaanyuhan. Kababaing tao, Vice Presidente ng Pilipinas, pero nakabilad ang tato sa binti. Nakakaya. Yeah. Sabi ni Mike Poblete, saan ka nakakita na Vice President ng isang bansa? May tato sa binti. Baka sa dila, meron din lakas talaga ng amat ni Inday Garutay. Sabi ni Helma, Paz, samantalain mo ngayon kasi malapit na ang pangusga. Sabi ni Woyi, gumawa ka naman ng accomplishment report mo, Day. Sabi ni Liam Grace, di marunong maya ang babaeng to, unlimited travel. Pinapasahura ng gobyerno, nagkalat sa ibang bansa para siraan ng gobyerno, kapal. Sabi ni May Passion Gross Jane, horrible daw yung itsura niya, sabi ng asawa ko, nakadress tapos rubber shoes, may tato pa. Sabi ni Salvador Orsua, mas marami pang gala kaysa trabaho, inutil. Ito, in-interview ng kanyang mga vlogger sa Europe, reaksyon ni BP Sara sa naging payag ni General Torre. Ini nga ng reaksyon. Kasi sinabi ni General Torre, pag-adik daw pangit. Ngayon, kinuna ng reaksyon. Recently sinabi ni Torre na pag-adik daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. So ibig sabihin, hindi kayo pangit. Hindi po kayo adik. Okay. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo na pag-adik ay pumapangit talaga? Okay lang, ma'am. Sandali lang. Tuwang-tuwa siya. Unang-una, bago yung kakatawanan ha, unang-una, napakahalaga kasi ng drug test. Kasi tinatanong natin yung kapasidad ng ating mga leaders na mag-isip at magdesisyon. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo eh. So paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? So napakahalaga talaga ng drug test kasi it goes into the competency of the person in office. Kung pangit, malamang pangit talaga yung mga drug addict, no? Kasi buti lang, walang pangit dito ngayon. Ano? Wala. Kaya nga po ang pupugi ng mga pulis dito pero yung sa atin, no comment po. Kasi sa ano ba ako? Malamang mapangit ka talaga pag adik ka kasi, di ba hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos, at wala nang laman yung utak at tiyan mo niyan eh. Kasi di ba, na lang yan, para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, oo, kasi nangingiwi ka na, kasi nga wala na
ng vitamins and nutrients yung katawan mo. Kaya totoo yan talaga. Papangit talaga yung mga adik, pangit talaga sila. O ngayon, yan ang galing yan sa bibig ni Sarah. So i-compare natin yung picture nila with the president and family. Kung sino yung pangit at mukhang adik. Okay pa? Galing yan sa linya ng kanilang argumento, kanilang paniwala, pananaw. Yan po ang authentic na picture ng pamilya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Galing mismo sa page ng First Lady po. Di ba? May bakas ba ng kapangitan, mga kababayan? O bakas ng pagiging bangag? O ngayon, ipakita natin naman yung picture ng mga Duterte. Kumusta naman ito, mga kababayan? Alin ang kagalang-galang at mukhang bangag? Ito yung latest na picture niya, kahapon lang ito. Alin dyan ang tingin ninyo pangit? Ito po, hindi lang personality ang pangit, kundi pati ugali. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Inigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Huwag Ayos, you'll be the judge. Kung sino yung pangit, hindi lang yung itsura, kundi pati ugali. Di ba, mga kababayan? Anyway, yan po yung ating short video ngayon. Atid sa inyo ng ating napakagandang product, I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto na try nito po, consume, at syempre magnegosyo na rin po. Mag-message na lang po kayo sa amin. So lagi ninyo pong tatandaan sa ating buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.